Ayan. Ang aming Wednesday ganap sa aking sari-sari store. Ayan na po. Kamusta na po mga kasari? Kamusta po ang aking mga subscriber? Kamusta po ang aking mga viewers? Ito po ang tindahan ni Mami Perlas Vlog. At ayan po. Kamusta naman po ang mga nababasa ko? Puro nagtataasan ng mga paninda. Yan po ang aking sari-sari store. Ayan po. Ayan po tayo. Maraming naghahanap ng nagaraya. Ang nagaraya po kasi at saka yung mga growers ay sa pure gold pa nabibili. Kaya hindi po kada grocery ko ay nakakabili ako ng ganyan. At sa isang grocery po, hindi mo po makukuha ang lahat ng gusto mong bilhin. Meron po kasing mga wala. Kaya po, hindi ko po kayang pagsabay-sabayin. Ayan po ang aking tindahan. Ang aking tindahan na lumalago. Ayan, ang bigas, ang pagkain ng ng aso. Ayan. Ayan pa ang bigas. So, ang pagkain ng pusa ay ubos na. Ayan po ang kaganapan. Paano mo ba mapapanatiling puno ang tindahan? Mapapanatili po nating puno ang ating tindahan kung tayo po ay masipag. Sipagan po nating mamili. Huwag po tayong tatamarin. Makabenta ka po, basta nakabenta ka, baka 2 araw. Ayun yung 2 araw na yon, siguro naman mga kung malakas, meron ka ng 10,000. Kasi eto nga pong tindahan ko, hindi naman ganun kalaki at hindi ang lugar ko po ay dito lang po kami sa village. Hindi po katulad ng inyong mga tindahan na kumukota kayo ng 10,000 isang araw. Sa akin po, hindi po nangyayari yun 10,000 isang araw. Bibihira pong mangyari yun. At least mga 8,000 yan. Napakalakas na po nun hanggang sa 9,000 ang bentahan. Napakalakas na po nun. Talagang pagod na po. Maliit lang nga po ang aking tindahan. Di katulad ng sa mga vlogger na sari-sari store owner. Talagang napakalawak at sila po ay pati school supply meron. Ako po meron din naman school supply, konti lang. Minimal lang po, hindi katulad po nila. Kasi nga po ang iba po yung pwesto namin. Napaka exclusive lang po. Ito ang customer kong ano. Ayan. May bumili na istorbo si Mami Perla sa pagyayaw-yaw. At sabi nga, gusto mong maraming benta? Dagdagan mo ang iyong paninda. Katulad halimbawa, ang mga paninda mo is mga yung usual na tinitinda sa tindahan, mga ingredients lang. Ngayon, dahil gusto mong makabenta ng malaki, dagdagan mo ng mga inumin. Ayan, yan. Kung anong hinahanap ng customer, ibigay mo para mas marami kang mabebenta. Katulad ng mga chichirya,
naghahanap sila ng lala. Ayan, bumili ka. Dati wala ako niyan. Wala akong mamahalin na paninda na bigat. Yun lang hindi ko binebenta na kasi sobrang taas na. 78 na puhunan. Kung ibebenta mo 78, ibebenta mo ng 83, medyo mabigat-bigat na sa bulsa ng mga customer. Pero minsan nabibili pa rin. Pero ngayon wala ako kasi nung namili ko walang stock. Pagka po tayo namili sa isang pamilihan, wala tayong makita ng isang items. Katulad halimbawa ng potato chips. Nawala yan. Parang 2 beses ka nang bumalik doon. Parang kung once a week ka namimili, halimbawa ngayon pumunta ka, wala. Susunod na pamili mo, wala pa rin. Asahan mo na tataas. Katulad ng Yakult. Ilang beses akong bumabalik-balik. Dati ang kuha ko lang dyan, nung unang-una, 45 lang po yan. Tapos, tumaas ng paunti-unti. Ngayon po, alam nyo, 50 pesos na. Kaya tayo, ang tubo lang natin dyan ay 3 pesos. 13 pesos lang po ang bentahan ko dito niyan. Pinalamig mo pa. Kaya yun po ang masasabi ko. Pagka po ang isang bagay na dati mong tinitinda at nabibili mo sa isang pamilihan at biglang nawala, asahan nyo na po yun na tataas ang benta, ang presyo, kaya nawawala siya. 2 weeks yan mawawala. Asahan mo, kahit na ilang groceryhan, wala, hindi mo siya makita. Ibig sabihin, tataas ang presyo niyan. Kabisado ko na po ang mga items na yan. So, ayun po ang ganap. Ngayon, ang laging nawawala naman, nung isang araw, ang gin, wala talagang mabili. Ayun, nang lumabas, 67 na po ang puhunan. Kaya ang benta ko po dito sa amin ay 80 pesos. 80 pesos na po. Ayun, yun po yung nangyayari sa ngayon. Kaya, ay nako. Sabi nga, may nagtanong, anong gusto nyo? Dating presyo o yung presyo ngayon? Para sa akin, dating presyo. Bakit? Yung 10,000 mo, ang dami mo nang mabibili. Dalawang cart ng malaki. Pero ngayon, magpa 10,000 ka, yung 2 cart mo hindi pa mapuno. Totoo po yan. Kaya ang laki ng pagkakaiba nung bagong bukas ako. Biro mo, 3 years pa lang tong tindahan ko. Ganun na sistema. Kaya yung nagtatry na mag-open ng kung magkano ang puhunan, pwede naman 10,000, 5,000. Kaya lang kakaunti lang talaga nun. Siguro ang mabibili mo lang sa sigarilyo, mga 3, 4 o 5 kaha. Pero padalawa-dalawa lang yun. Siyempre, bibili ka pa ng Magic Sarap, yun ang number 1 na hinahanap ng tao. Tapos yung mga noodles, pancit canton, yan po kasi ang pangunahing bilihin dito sa sari-sari store. At saka konting chichirya na lang. Tapos po, pwede ka po sa 5,000, yung nga po ang mangyayari. Tapos kung malapit ka sa pamilihang bayan na hindi ka gagastos ng malaki para sa pamamalengke, pag-grocery, dapat sipagan mo po yung pag-grocery mo. Kung 1,000 lang ang pera mo, mag-grocery ka, mamamasahe ka. Sa amin kasi ang pamasahe 27 at saka 14 papunta sa grocery. Balikan magkano na yon? Sa bagay wala pa namang 100.
Pero kung 6,000 ang budget mo na mamimili ka, pag uwi mo, obligado ka mag-tricycle na special. 150 po yun. Pero kuha naman, pwede na yun. Kaya lang, kung 2 hanggang 3,000, talo pa. Talo ka kung magbabayad ka ng 150. Ayun, kaya po, kung maliit nga ang puhunan, mahirap. Kaya naman, pero napakahirap pong paikutin nun. Katulad po nga po netong sa akin noon, 10,000 ang sinimulan ko. Pero araw-araw po ako namimili noon. Kasi noon, syempre bago ka pa lang, nakakabenta ka 2,000, 3,000. Ipinamimili ko po kaagad yon, yung ano na yon, yung benta ko na yung kinabukasan, ipapamili ko po noon. At mura pa po kasi ang gasolina noon, kaya hindi ko masyadong ramdam yung yung kung magagasolina ka ng 200, ay ilang beses mo na po yun, ilang balik mo na po yun magagamit sa sa grocery. Ganun po ang nangyari sa akin. Ayan. Tapos bumebenta, at saka po ako minsan, halimbawa may babayaran ako at hindi pa naman due date, meron pang 15 days. Yan pong pambayad ko na yan, gagamitin ko po muna pala. Sabi ko, pagka ibinayad ko to, wala akong 10%. O yung halimbawa 15,000 yung babayaran ko. Sa 15 pa naman yung babayaran na yon. Ngayon, ang gagawin ko, ipapamili ko muna. Tapos, isa-save ko yung, kukuha muna ako ng pa isa-1,000 para mabuo ko yung 15,000 na dapat kong bayaran. Ganun po yung ginawa ko nun. At yun lang po ang aking update. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Si De La Rosa Puriol. Hello, Tita Ga. Tita Ga. Noon pa kita sinyout out, akala ko na-subscribe mo na ako. Yung pala hindi pa. Kaya sabi, nakita po niya kanina kasi nagpunta siya dito, nakita niya nanonood ako ng naka-open yung TV ko sa channel ko. Sabi niya, ngayon ko lang nakita yan. Yung pala, hindi pa pala niya ako nasusubscribe. At Baby Manaligod, hello! Shout out sa iyo. Maraming salamat sa pag-subscribe. At saka po sa mga kay Ate Nelsie ng Quezon. Hello, Ate Nels. Kamusta na? Nako, kung malapit ka lang, hindi kita pakakawalan dyan sa iyong mga crab na ibinebenta. Tuwan-tuwa ako pagka nanonood ako ng iyong mga ina-upload dyan sa iyong pispan. Congratulations din kay Nini, at nagbablog na rin po pala. At si Bossing Emil, kamusta na po? Hinay-hinay po sa pagkain ng crab. Nakikita kitang kumain. Ingat-ingat din po paminsan-minsan. At sa mga kagwang dyan, kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa akin, pa-subscribe naman mga kagwang. Bye Papaya, Kagwang Entoy, Kagwang Kuya Buknoy. Hello, bye-bye na po. See you po next vlog. I love you all.